Okay, hello sa inyo mga kasari. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kasari, ayan, paulan na. Medyo malakas-lakas na ulan to kasi araw-araw umuulan na mga kasari, may kasama pang kulog at kidlat. Natatakot na si Basyo, tumabi na sa akin. So ipagpatuloy na natin tong vlog na to. Sana naririnig nyo ako guys. Medyo pabuhos na talaga. So meron ako ditong mga items nandito sa harap ko na i-share ko sa inyo. Itong lahat ng items na ipapakita ko sa inyo, dito po ako nag-adjust ng bentahan. So, ibig sabihin, ito po yung may paggalaw talaga sa puhunan. Kaya po ako ay nag-adjust. So, ako naman po mga kasari, hindi naman po ako mag-a-adjust kung hindi naman po tumataas yung item. Kasi alam nyo naman po, ayoko talaga ng overpricing. So, minsan nga, nakakailang taas, hindi pa rin ako nag-a-adjust ng bentahan ko. Ganun ako guys, as a sari-sari store owner. Talagang kino-consider ko rin yung mga customer ko. Diba? So, unang item, ito guys, Minute Maid. Ito ang tagal, ilang buwan tong nawala sa ahente, pagbalik, mahal na. Ganun naman talaga, diba mga kasari? 172 na po siya, kada isang dosena. So, pumapatak na nasa 14.33 na po ang isang bote or isang bottle. Dati ang bentahan ko lang po nito ay 18. Kaso, kung 18 pa rin guys ang aking bentahan, may calculator kasi ako dito sa gilid, magiging 3.67 na lang po yung tubo ko dito. Eh mga kasari, inilalagay natin to sa rep. Pinapalamig po natin. So, hindi po talaga pwede yung ganong tubuan. Depende na lang siguro sa sari-sari store owner kung malaki yung benta niya araw-araw. Hindi naman tulad ng tindahan ko guys na simpleng tindahan lang na talagang sapat lang talaga yung income araw-araw. So, ang bentahan ko na po nito is 19 pesos. Ito guys ay 237 ml. 19 na po. Para may tubo naman po ako na 4.67. So, halos same lang sa tubuan ko sa mga Coke mismo, Sprite mismo. Kasi doon guys, wala pang 5 piso yung tubo po natin. Kasi nasa 15.83 yata ang puhunan sa mga mismo na soft drinks. So, nasa 4 mahigit lang po yung tubo natin doon. Kaya yung ibang tindera guys, ang bentahan sa mga mismo, 22, 25. So, mas pabor sa kanila kasi medyo malaki yung tutubuin nila. So, next item is itong Alaska Evap. Before, bentahan ko nito 37, 38, 39, ganyan. Nag-iiba-iba. Depende sa puhunan. Kapag bumababa, nagbababa din tayo. Kapag tumataas, nagtataas din tayo. Kaso, nakabila ko nito sa gyms. Alam niyo naman guys, mura mga paninda sa gyms. Kapag nagtaas sila, marahil mas mataas sa ibang pamilihan. So, ang puhunan na po nito sa gyms ay 35 point something. Kaya po, binebenta ko na po ito ng 40 pesos. May tao lang guys dito sa gilid. So, 40 pesos na po ang bentahan ko nito. So, nasa 4 mahigit yung tubo po natin dito. So, nag-adjust din ako dito mga kasari. 40 pesos na. Next item, posporo. Ang posporo ko, since nung nagtinda ko, ang posporo ko is 3 pesos lang. 6 years na ang tindahan sa October 29. Ngayon lang po ako nag-adjust sa posporo. 4 pesos na po ang posporo kasi napansin ko na nagmahal na din talaga ang posporo. Talagang kung i-check nyo guys yung mga resibo nyo, tingnan nyo yung presyo ng posporo, mahal na po siya. Maliit na po ang tutubuin nyo kapag 3 pesos nyo pa rin tininda. Pero depende po yan sa inyo mga kasari. Talagang nagbe-base tayo talaga sa patong ng tindera and then sa puhunan. Yun. So, dito tayo sa Nescafe Original. Although hindi ako nag-ano dito, dapat pala hindi ko to sinama. Pero ito kasi nagmahal. Pero ang tubo ko na lang dito guys, 150 na lang. Kasi 130 sa isang Thai, 20 na lang yung ano mo. 135 pa nga to dun sa isa kong ahente. Dapat pala hindi ko to sinama, pero ayun. At least kahit pa paano, na-share ko sa inyo na nagmahal yung Nescafe Original.
dito tayo guys. Ngayon lang ako nagtaas. Kasi nag-order ako ngayon sa Pure Gold. Friday kasi ngayon mga kasari. So, tinanong ko yung ahente ko, yung pumalit kay Sir Marcel, 77 pesos na daw ang puhunan ng isang, ano, di ba sa isang tie ng Magic Sarap, 16 pieces. So, kinumpute ko, pumatak ng 4.81. So, talagang, sabi ko, yung mga natitira ko dito, wala na naman tong isang tie, yung Magic Sarap ko dito, kaya nag-order din ako. Nag-adjust na ako ngayon. 6 pesos na guys. Lahat ng Magic Sarap ko ngayon, may price tag. So, para masanay din, pagdating ng order ko na mahal na, talagang dun na 6 pesos na talaga. Kaya, nagumpisa na akong mag-price increase. Price adjustment sa Magic Sarap. Ayan. Kapag may bumili, 6 pesos na. Sasabihin ko na yan lahat sa customer ko. Na 6 pesos na ang Magic Sarap. Kasi, kung ibebenta mo pa rin siya, tapos mataas na yung puhunan, 19 centavos na lang yung tutubuin mo. So, diba? Kailangan talaga mag-adjust. So, dito tayo sa Beng Beng. Yan. 8 lang yung puhunan nito noon, kaya pang 10. Pero, nung namili ako sa gyms, 9 point something, kung ira-round up mo, 10 na. So, hindi na siya pwede sa 10 pesos. 12 pesos na po ang Beng Beng. So, yan po yung mga items na nag-adjust tayo. Mantika. Ayan. Yung mantika, ang kuha ko na po sa isang dosena ay 312. So, pumapatak po na 26 pesos na po ang isang bote, ang puhunan. Kaya po nag-adjust ako, 32 pesos na po ang mantika ko. Kasi kung i-remain ko pa rin sa 4 pesos na lang yung tutubuin ko mga kasari sa isang bote. Sa ibang sari-sari store owner, pwede pa naman sa kaso, naisip ko guys, dapat at least 5 pesos kasi yung patong natin dito. Kaya guys, nag-adjust na rin ako. Pero kapag next week, nagtaas ulit ang mantika, i-remain ko pa rin siya sa 32. Kung ang adjustment naman sa puhunan ay hindi kalakihan, plus 2, plus 3, kapag ganun lang, 32 pesos pa rin yung ating bentahan. So, dating bentahan ko nito, 30. Price increase tayo ng 2 pesos. Kasi, kung iaano ko lang na 31, 'di ba? Paano mahahati 'yun ng ayos, 'di ba? Anong kalahati ng 31? Kaya, tinerdito ko para yung kalahati, 16 pesos. Next, Pudgy Bar. Yung Pudgy Bar ko, mga kasari, 9 pesos lang bentahan ko noon. Kaso, kapag nagpa-price update ako dito sa tindahan, maraming nagko-comment na kasari natin na 10 pesos na daw sa kanila. Kaya, ginawa ko na rin guys, kasi yung puhunan naman sa Pudgy Bar ay halos 80 pesos na. 80 pesos sa isang balot. So, kung 9 pa rin, piso lang talaga yung patong mo. Kaya, ginawa ko na siya guys na 10 pesos. Yan, sa Pudgy Bar, para at least meron tayong tubo na medyo mataas-taas naman kahit papano. Kasi, yung pricing naman natin mga kasari dito sa tindahan ay talagang swak sa mga customer natin. Next, yung ating Sunrocks Lemon. Dapat isasama ko rin yung Sunrocks Original na 250 ml kasi nagtaas din yun. Kaya nag-price increase din ako. 19 pesos na yun sa akin. Kasi ang Sunrocks guys, hindi nyo napapansin, kahit pa sentimo ang niyan, malimit magtaas ang Sunrocks. Dati ngayong maliit, nasa 9 point something na yung puhunan niyang maliit, kaya 12 yung bentahan ko. Pero dati mura lang yung yung 100 ml. Tapos ito guys, 20 pesos na kasi yung puhunan nito nasa 17 pesos. Itong Sunrocks Lemon. Mas pricey siya kaysa sa original. Pansinin nyo mga kasari, check nyo yung mga resibo nyo. So, yan lang naman mga kasari yung mga items na medyo may paggalaw talaga sa presyo, sa puhunan, kaya tayo ay nag-adjust. So, ito pala, munti ko na makalimutan, yung Knorr. Ayan, share ko sa inyo, nagtaas na din po ako dito. Bentahan ko na po nito ay 8 pesos. 8 pesos na po ang bentahan ko nito. So, puhunan kasi nito mga kasari ay 6 pesos na. Kaya tayo ay nag-adjust din. Kasi, yung alam nyo ba,
kung isipin nyo mga kasari, yung mga Unilever products ko, talagang abot kaya talaga. Mga cream silk, ganyan. Talaga yung mga patong ko na lang doon, piso talaga yung tinutubo ko lang. Kaya naisipan ko din mag-price increase na sa Knorr. Sa Knorr chicken, Knorr pork, Knorr beef, Knorr shrimp. Yun, kaya nagtaas din ako. So, ayun mga kasari, thank you so much for watching. Sana na-update ko kayo. So, ito ang trending ngayon magic sarap. So, sana guys, nagustuhan nyo yung vlog natin for today's video. Buti na lang hindi bumuhos yung ulan. Kasi, kung bumuhos yan na sobrang lakas, baka hindi nyo ako naririnig ngayon. So, and guys, thank you so much. And maraming salamat pa din po sa patuloy na sumusuporta at ingay ng patuloy na sumusuporta at nanonood pa rin sa mga ina-upload ko. Thank you so much. Bye guys!